naisipan naming manood ng romantic na movie. Pagkatapos, umuwi na ako. Tapos kinabukasan, lumabas naman kami ng isa ko pang misteryosong kaibigan. Naglakad-lakad kami. Tapos pinanood namin yung romantic na sunrise. Lahat ng ginawa namin, napaka-romantic. May date ulit ako ngayon. Siyempre, puno na naman ang schedule ko. Nakakapagod. Romantic ba talaga? Oo naman. Nakalimutan mo na ba? May secret admirer ako. Si Mr. Z. Wow. Kababanggit ko lang sa kanya tapos tumawag agad siya. Excuse me, sasagutin ko lang to. Hello? Hindi. Ano gusto mo kayo ni mamaya? Mr. Z? Nabanggit lang kita tapos tumawag ka. Ang galing, hindi ba? Hindi ako si Mr. Z. Ako ang mama mo. Tinatanong ko kung ano gusto mo kayo ni mamaya. Huh? Date ba ka mo? Sige. Hindi naman ako busy ngayon. Kaya pwede ako. Saan ba tayo makikita? Cindy Chan, may Sandali lang, delivery ha? para sa inyo. Salamat. Nandito na yung padala mo. Tungkol dun sa date natin. Sige, see you later. Bye-bye. Dapat magpaganda ka mamaya. Para sa kanya, magpapaganda ako. Gusto mo bang magselos ako? Kaya mo yung ginagawa? Okay. Congratulations. Tagumpay ka. Nagsiselos ako sa lalaking yun. Dapat lang na magselos ka. Alam mo ba na soulmates kaming dalawa ni Mr. Z? Soulmates? Hindi ko na ipapaliwanag sa'yo dahil hindi mo rin naman yun maiintindihan. Sige, i-dismiss ko na ang klase para naman makapag-ayos pa ako. Sige. Sana mag-enjoy kayo ni Mr. Z. Good luck sa'yo. Bye. See you tonight. Mangarap ka kung gusto mo. Nababaliw na yata. Mabuti na lang hindi ako nabisto. Mr. Z, sa palagay ko okay ang chemistry natin. Nasa cellphone niya pa rin yung picture namin. Patawarin ko na kaya siya. Nababaliw ka na rin yata, Cindy. Hindi ka dapat maniwala sa kanya. Pwede ba kitang yayain mag-dinner? Mamaya 7 p.m. Hihintayin kita sa Lupeng Restaurant. Sana matuloy na ang pagkikita natin. Z. P.S. Dali mo yung naval work. Uy, tamang-tama to. Baka pwede niya akong bigyan ng payo. Ano sa palagay mo? Tama ba yung ginawa ko kanina? Masyado yatang malupit. Pasensya na kung late ako. Meron kasing... Ano pong may tutulong ko? Kagabi, pagkatapos naming mag-usap-usap, nagpasya kaming hindi ka karapat-dapat naturuan ng mga anak namin. Kaya ibalik mo na lang ang pera namin. Tama. Tinatalsik ka mula sa dance industry. Pero gumamit ka ng mga kasinungalingan para lokohin kami. Gusto namin ng refund! 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 Pera namin! Hayaan niyong magpaliwanag po ako. Paliwanag? Sige, simulan mo na. Ipaliwanag mo yan. Nabasa ko sa diaryong yan na 2 years ago, hindi ikaw ang Odette sa Swan Lake ng Royal New York Ballet Company. Asia's leading ballet dancer, most outstanding Odette of the Asian world. Sa simula pa lang, nagsinungaling ka na sa aming lahat. Manaloko! Isa kang sinungaling! Ibalik mo ang pera namin! Sorry.
Alam ko pong kasalanan ko yung nangyari. Pero, itinayo ko po ito ng mag-isa. Pinaghirapan ko to. Talaga? Kung responsable ka, hindi sana napahamak ang anak ko. Buti na lang, hindi malalim ang sugat niya. Dahil kung mas malala ang nangyari, baka hindi na nakapagsayaw ng balay ang anak ko habang buhay. Wala kang karapatang magturo. Binabalaan kita. Kung hindi mo ibibigay ang pera namin, sisirain namin tong studio mo. Nang sa ganun, hindi ka na makapanloko ng iba. Simulan niyo na! Wag! Please, huwag niyong gawin yan! Pakiusap! Itigil niyo na yan! Parang awa niyo na! Hindi ka! Huwag ka pakialam! O bakit? Sige lang, ba't kayo huminto? Oh, sige na. Ipagpatuloy niyo lang. Huwag na kayo mahiya. Ako lang naman na nakakita eh. Magalit pa kayo. Okay. Sapat na siguro to. Magandang ebidensya to na pinasok at sinira niyo ang isang private property. Pag inulit niyo pa to, magkita na lang tayo sa korte. Niyang pangalagaan ng estudyante niya. Pero dinala niya naman agad sa ospital ang anak niyo, hindi ba? At sinabi rin niya na sasagutin niya ang bayad sa ospital. Sa kabila nun, pinagtulungan niyo pa rin siya. Palagay ko sobra naman yata yun. Ginagawa namin to dahil hindi siya karapat-dapat na magturo. Hindi siya karapat-dapat? Wala kayong karapatang sabihin ng bagay na yan. Lahat ng natutunan niya sa karir niya bilang balerina, magagamit niya rito. Kung gusto mo maging magaling na estudyante, kailangan humanap ka ng magaling na teacher. Bakit hindi niyo itanong sa mga anak ninyo? Ano ba talagang nararamdaman nila? May natutunan ba sila? Gumaling ba sila? Sila lang ang makapagsasabi kung anong klaseng teacher si Ana. Tayo na. Umalis na tayo. Sayang lang ang oras natin. Tara na! Hindi kita kailangan. Cindy, Nandito ka dahil sa kanya, di ba? Huwag ka mag-alala. Hiwalay na kaming dalawa ni Steven. hindi siya ang sadya ko. Gusto kong... Kung ganun, bakit ka napunta dito? Para magtawanan ako. Wala na si Steven. Wala na rin ang mga bata. Ang anak katabi mo ngayon, isa na lang dancer na pinagtabuhin ng lahat. Hindi ko karapat-dapat magturo. Wala lang lahat ang pinaghirapan ko. Ganun ba talaga kahalaga ang pagiging number one? Marami ka pang ibang pwedeng gampanan maliban kay Odette. Kung gugustuhin mo, magagawa mo magsayo ulit sa stage. Tapos ka na ba? Alam mo ba, na pag ang ballet dancer, pag nagsasayo ng fuete, kailangan mag-focus sa isang bagay para di siya matumba. Nung maliit pa ako, kay mama ako laging nakatingin. Tapos, pinalitan siya ni Steven. Pero ngayon pati siya nawala na rin. Wala nang nagmamahal sa akin ngayon. Wala nang saysay kahit magsayaw uli ako. Wala nang manonood. Hindi totoo yan. Yung audience, papalakpakan kanila, Ana. Dahil sa loob ng 2 oras, napasaya mo sila. Ikaw man si Odette ng Swan Lake, si Giselle o si Clara ng The Nutcracker. Mapapasaya mo sila sa husay ng pagsasayaw mo. Magagawa mo makabalik kung gugustuhin mo. Kalilimutan mo na lang ba ang pagsasayaw? Malay mo, may isang tao sa mundo na lihim na sumusuporta sa'yo. Hinihintay niyang tumayo ka uli. Siguradong para sa kanya, napakahalaga mo.
Isipin mo na lang.